Sama-sama tayong magiging Saksi! Higan, mahigit 1 bilyong piso na ang pinsalang dulot ng El Nino sa agrikultura ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Isang magsasaka ang patay sa Pangasinan dahil sa atake sa puso sa gitna ng sobrang init. Saksi si Ivan Mayrina. Wala nang buhay ang lalaking ito na makita sa gitna ng maisan sa Malasiki, Pangasinan itong Lunes. Ang 65 anyos sa magsasaka, atake sa puso ay kinamatay batay sa death certificate. Hinala ng kanyang pamilya. Nangyari ito dahil sa matinding init. Naghalo-halo na yun. Yung nireduce niya, yung usok, yung init ng araw, yung init ng apoy, tsaka yung pagod niya. Sa Bacolod City, sa labasan ng classroom ng kaklase, ang ilang estudyante para mapreskuhan. Pinayagan din silang hindi muna mag-uniform. Kanina, danger level ang heat index sa Rojas City sa Capiz at Dumangas, Iloilo. Ganon din kahapon sa Dagupan City sa Pangasinan at Tugigaraw City sa Cagayan. Delikado yan at posible magdulot ng heat cramps o heat exhaustion. Pwede rin mauwi sa heat stroke. Ang alinsaang yan, kumbaga sa kanta, ay intro pa lang ayon sa Pag-asa. Asahan po natin sa mga susunod na mga araw at linggo, lalong-lalo na po kung tuluyang maglalaho yung ating amihan, ay maaaring makakaranas na tayo ng medyo mas matindi pang temperaturang mainit and then yung mataas na damang alinsangan. Ngayon pa lang may mga lugar ng state of calamity dahil sa El Nino na patuloy raw na magpapatindi sa mainit na panahon sa iba't ibang panig ng mundo ayon sa World Meteorological Organization. At its peak, it was one of the 5 strongest on record. It's now gradually weakening, but obviously it will continue to impact the global climate in the coming months. We do expect above normal temperatures in the coming months, sort of between March and May. Ayon sa Pag-asa, sa pagtatapos sa Pebrero, 24 na probinsya sa Luzon ang nakaranas ng meteorological drought o tagtuyot. Hindi pa kasama dyan ang lalawigan ng Albay na nagkakabitak-bitak na rin ang ilang sakahan. Ayon sa National Irrigation Office doon, ginagawa na ng paraan para hindi tuluyang masira ang 250 hektaryang palayan. Ayon sa NDRRMC, mahigit 1 bilyong piso na ang halaga ng pinsalang dulot ng El Nino sa agrikultura. Sa Pangasinan, apektado hindi lang ang mga magsasaka ng palay, kundi pati ilang gulay gaya ng okra. Pagka mainit ang panahon kasi sir, imbis na maganda yung maganda yung paglaki, naapektuhan, naninilaw, saka yung puno tumitigas. Natutuyo rin ang ilang palaisdaan, kaya apektado ang paglaki ng mga bangus. Sa pilitan na nag-ani ang ilan para hindi malugi. Ang National Irrigation Administration, nanindigang napaghandaan nila ang epekto ng El Nino. Kabilang daw dyan ang crop diversification o pagtatanim ng mga hindi matakaw sa tubig at pagpapalit ng timing ng pagtatanim. March, magla-launch po kami ng 40,000 hectares doon sa aming contract farming. Sinasabi natin El Nino, di ba? Pinapakita lamang po namin na kahit may El Nino, kung meron tayong patubig, ay pwede ho tayong magtanim ng palay. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina ang inyong saksi. Hinahanap ngayon ang mga nag-iwan ng isang sanggol sa simbahan sa Camarines Sur. Nakuha na ng CCTV ang babae at lalaking nag-abandona sa sanggol. Saksi si Jessica Kalinog ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Sa kuha ng CCTV, kita ang pagpasok ng isang babae at isang lalaki sa isang simbahan sa Pili, Camarines Sur. May karga silang sanggol, pero paglabas sa simbahan, di na nila ito kasama. Matapos ang ilang minuto, doon na nadiskubre ang umiiyak na sanggol sa may confessional o kumpisalan. May pusod pa raw ang sanggol ng matagpuan sa lugar. Kami muna ma'am sa arrest, check up si Ate. Okay ma'am po. Tapos ayun na po ang turnover po ng MSW dito. So yun naman po dumating mga tawag po ang MSW. Tapos sa women's place po ang Pili. Nasa mabuting kalagayan na ang sanggol, nakasalukuyang nasa pangangalaga ng isang childcare facility sa Bicol Region. Naisin na magtago. Halimbawa ito, winalat niya. O anong malay ita? Baka igwa pang problema siya sa salud dahil ka ito ay siya ang madidiskuido si buhay niya. Ayon sa pulisya,
ang pag-abandona ng sanggol o batang nasa 18 anyos pababa, paglabag sa Republic Act 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Wala pang nakakakilala sa mga nag-iwan sa sanggol. Mayo pang nakakabisto pero ang satuya pong WCPD investigator ay hahanap ng mga clear footage ng CCTV sa area tanganing ma-identify ta itong itong personality duman sarong lalaki sarong babae and possible makuha din si identity kitong sasakyan na ginamit para po ma-identify ta sinda. Para sa GMA Integrated News, ako si Jessica Kalinog ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia, ang inyong saksi. Nagsorry ang kumpanya Meta kasunod na aberya sa libo-libong account ng Facebook, Instagram at Messenger kagabi. At sa web monitoring site na Down Detector, mahigit 500,000 report ang naitala nila kaugnay sa FB at mahigit 70,000 naman para sa Instagram. Saksi, si June Veneracion. Nakapag-login na ba ang lahat? Nagulat ang mga netizen pasado alas 11 kagabi. Sa gitna kasi ng pag-scroll nila sa Facebook, bigla silang na-log out. May mga kinabahang baka nahaka kanilang mga account. Nagpalit po ako ng password agad. Pero nung nilagay ko ulit yung password, di pa rin nabubuksan ng Facebook. Bahimbing na raw ang tulog ng iba, kaya di inabutan ng aberya. At merong itinulog na lang ang paghihintay, magka-access ulit. Sabi naman ng isa pa, mas nakakakaba kung mawala ng access sa bank account. Dito sa Pilipinas, halos 150,000 reports tungkol sa problema ang natanggap ng web monitoring site na Down Detector. Di pa kasama dyan ang mga apektadong account sa Instagram at Messenger. Ayon sa Meta spokesperson, technical problem ang tumama sa mga social media platform. Bagay na agaran naman daw nilang niresolba. Wrong timing nga raw, sabi ni Allen Romera, dahil natapat pa ito kung kailan siya may lakad. At Messenger lang ang gamit niyang komunikasyon sa kikitain kaibigan. Medyo kinakabahan po kasi hindi ko po alam talaga kung saan ako dadaan eh. Kaya nagstay lang po talaga ako sa isang lugar. Tapos hinintay ko na lang po mag-up yung server bago po ako makapag-chat ulit. Tapos matanong kung saan kami magkikita, ganun. Talo rin ang mga umaasa sa social media para sa pagbebenta at maging pagpupromote ng kanilang negosyo. Wala yung promotion namin for our shop kasi nga down yung stream. Sayang kasi yung kumbaga ilang hours ng kumbaga sa inyo sa network yung airtime. Humingi ng paumanhin ng Meta pero wala silang paliwanag kung ano ang naging problema. Sinubukan namin kunin ang komento ng Department of Information and Communications Technology at PNP Anti-Cybercrime Group pero wala pa silang sagot. Alauna ng madaling araw, nakalagin na rin ulit ang ilang social media users. Naiintindihan naman daw ng isang sociologist kung bakit malaking ingay ang nilikha ng aberya sa Facebook at Instagram. Maraming parte ng ating buhay ngayon ang nakatali na sa social media. The fear of my identity, my connectivity, and my livelihood are all tied into one now. Sa Messenger po, sana nga po di na po bumalik eh. Kasi po, yung okay na po yung Messenger, wala rin pong I miss you po eh. Wala rin epekto kung mawala po, bumalik po. Wala rin naman po mag-chat eh. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyong saksi. Nauubusan na ang Pilipinas sa mga barkong magagamit para sa mga resupply mission patungo sa BRP Sierra Madre. Ayon po yan sa hepe ng AFP Western Command, nakasama sa resupply mission na binomba ng tubig ng China Coast Guard. Saksi, sina Ian Cruz at Joseph Moro. Nung una, isa lamang. Pero maya-maya, 2 barko na ng China Coast Guard ang nambobomba ng tubig sa unay sa May 4. Napapunta sana sa Union Shoal para dalhan ng supply ang mga sundalong naka-assign sa BRP Sierra Madre. Nasa gitna na talaga tinatamaan yung ating dati pahapyaw lang ngayon, hindi na. Sa gitna na talaga. Nagtutulungan at itong isang Chinese Coast Guard vessel, hinaharangan tayo para hindi natin makita yung nangyayari sa likod. Ang lakas ng water cannon, hindi man napalubog ang bangka, nagawa namang basagin ng salamin nito. Habang papalayo, dinikita na ito ng BRP Sindangan. Sir! Anong mga damage, sir? Bintana sira! Bintana sira! Ano ba, sir? Pinasok kayo sa loob?
nabasag ang mga bintana sa harapan ng UM4. Sakay ng unay sa May 4, si AFP Western Command Commander Vice Admiral Alberto Carlos. Nagtamo siya ng maliliit na sugat sa kamay. Sugatan din ang 4 na tauhan ng UM4 dahil sa mga basag na salamin. You must off your course and leave immediately, or I will take further action and you will bear full responsibility for all the consequences. Over. Mike 201, this is 4407. We are attending a wounded personnel inflicted by your vessel. Over. Nagbaba ng medical team ang BRP Sindangan para gamutin ang 4 na nasugatan tauhan ng RORI mission sa UM4. Pero bantay sarado pa rin ang rubber boat at binawaan pa ng lansya ng China Coast Guard. Bago ito, Kuya, kumaskas tayo. nakailang beses nagsagawa ng dangerous maneuvers ang China Coast Guard hanggang sa magdikit ang BRP Sindangan at isang China Coast Guard ship. Umatras saglit ang barko ng China tapos umabante na naman. Akala namin ibabangga ito ulit. Kita ang marka ng fender sa Sindangan bagaman wala naman itong UP. Kung hindi naging maagap yung ating Coast Guard sa paglalagay ng fender dito sa gilid ng BRP Sindangan, ay baka mas malala pa yung nangyari doon sa pagsalpok nitong China Coast Guard 21555 dito sa BRP Sindangan sa tangkang paghaharang ng mga UM resupply ships natin papunta sa Ayungin Shoal. The Philippine Coast Guard personnel are really doing so much effort to prevent the collision towards the vessel. And the Chinese Coast Guard personnel are just standing there and taking video. So it means perhaps that it was deliberate on their part. They don't really care whether there would be a collision. But for the Philippine government, we are preventing such collision. Ayon kay Vice Admiral Carlos, naubusan ng Pilipinas ng barkong magagamit para sa mga resupply mission pa BRP Sierra Madre. Parang mas malakas yung this time from the previous water cannon. So talagang tinarget nila yung to stop us from entering the shoal. It's still illegal and irresponsible actions. Sir, wala namang intention to sink? Wala naman ako napansin na intention to sink, just to disable. Kasi ang target nila is the bridge and the smokestack para maano yung engine natin. Like they did doon sa ML Kalayaan. Si Defense Secretary Gilberto Teodoro tinawag na illegal at hindi sibilisado ang ginawa ng China. Dapat daw magsabi ito ng totoo. Wala raw sasang-ayon sa sinasabi ng China na profesional, rasonable at alinsunod sa batas ang kanilang mga hakbang. Sa kabila nito, muling giit ng Chinese Foreign Ministry ngayong araw binali ng Pilipinas ang pangako nito sa pamamagitan ng panghimasok at panguudyok ng gulo sa katubigan ng Ayungin. Ayon sa GFA, walang kasunduang pinapasok ang Pilipinas sa China kaugnay rito. The Philippines has not entered into any agreement abandoning its sovereign rights. China has a lot of narratives and we really have to be very careful. Ayon naman sa US State Department, tutulong ang Amerika kung magkakaroon ng armed attack sa mga barko, eroplano at mga tauhan ng AFP at Coast Guard ng Pilipinas alinsunod sa Mutual Defense Treaty. Pero hindi nila masagot kung sakop ba ng MDT ang mga nangyayaring pangu-water cannon ng China. Do these constitute armed attacks? I think it was water cannon and collisions of both. I'm not going to speculate or get out ahead of any discussions in this regard. Tinanong din si Pangulong Bongbong Marcos sa Melbourne, Australia kung pwedeng maging dahilan ng panibagong insidente sa Ayungin para gamitin ang Mutual Defense Treaty. I do not think that it is time or the reason to invoke the Mutual Defense Treaty. However, we continue to view with great alarm this continuing dangerous maneuvers and dangerous actions that are being done against our seamen, our Coast Guard, and in this time they damaged the cargo ship and caused some injury to some of our seamen, and I think that we cannot view this in any way but in the most serious way. Pero tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos, bagahain ng protesta ang Pilipinas. Kanya ring binanggit ang umano'y panghihimasok ng ilang Chinese research vessel sa Philippine Rice o Benham Rice. This is a clear intrusion into a Philippine maritime territory, and it is
matter, as usual, of great concern. There is a suspicion that they are not only research vessels. So, again, this is a bit of an escalation of the tension that is present in the West Philippine Sea. Sa huling araw ng ASEAN-Australia Special Summit dito sa Melbourne, sinabi ni Prime Minister Anthony Albanese na handa ang Australia na makipagtulungan sa ASEAN. Our understanding that more than any other part of the world, Southeast Asia is where Australia's destiny lies. This is why we will continue to support your ASEAN outlook on the Indo-Pacific and ensure the stability and peace of our region. Pinasalamatan naman ni Marcos ang Australia sa parati nitong pagsuporta sa rule of law, sa UNCLOS at sa 2016 Arbitral Award pabor sa Pilipinas. Binanggit din ng Pangulo ang ukol sa climate change na nakakaapekto sa mga mahihirap na bansa, kabilang na dyan ang Pilipinas. Iginiit ng Pangulo, dapat magkaroon ng matapang na aksyon sa domestic at international fora para magkaroon ng climate justice. Sa joint statement ng ASEAN at Australia, sinabi nilang nais nila ng rehiyon kung saan iginagalang ang soberanya at integridad ng teritoryo. Sisikapin daw nila ang rehiyon kung saan ang pagkakaiba ay naayos sa magalang na usapan at hindi sa pamamagitan ng banta o paggamit ng puwersa. Mula rito sa Melbourne, Australia, para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, Joseph Morong, kami ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.